Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Anoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Kadalasan naririnig natin sa mga netibo, maraming tao ang nabibiktima ng mga aswang. Lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Lalong-lalo na sa mga liblib na baryo. Karamihan sa mga kaso ng pagpatay, ibinibintang sa mga aswang. Lalo na kung kakaiba o hindi kaya naman masyadong karumal-dumal ang pagpatay sa isang tao. Ngunit sa karanasan ng ating tampok na karakter, inyong matutunghayan ang totoong kwento ng isang nakakakilabot na pangyayari. Naganap ito sa isang liblib na baryo sa bayan ng Dumalag, sa lugar ng probinsya ng Capiz. Nang mga panong ito, kasalukuyang nag-aaral ng sekundarya itong si Anoy. Madaling araw pa lamang ay kailangan ng gumising ng binata upang hindi mahuli sa klase. Dahil kailangan niyang lakarin ang maigit 6 na kilometrong daan para lamang makarating sa paaralan. Nasa huling taon na ito ng pag-aaral sa sekundarya, kaya naman halos nasanay na ang katawan nito sa paglalakad ng malayo. Bukod pa dito, batak na ang katawan ni Anoy sa mabibigat na trabaho, gaya ng pag-akot ng mga pinutol na kahoy upang gawing uling. At kapag anihan naman, nakikigapas ang binata, naghahakot ng mga sako ng inaning palay. Araw-araw siyang naglalakad papunta sa eskwelahan at pauwi. Ngunit ni minsan, hindi ito nagkaroon ng kakaibang karanasan, lalo na pagdating sa mga kababalaghan. Madalas ding kumakalat sa kanilang lugar ang kwento tungkol sa aswang na nanghaharang sa daan. Ngunit ni isang beses, hindi ito naranasan ni Anoy. Hindi ka ba natatakot sa tuwing pupunta ng paaralan? Tapos, lalo na pag uuwi ka sa inyo, ha? Tanong ni Lena, kaklase ni Anoy. Bakit naman ako matatakot? Hindi naman totoo yung mga sinasabi nila eh. Kung totoo yun, imposibleng sa araw-araw kong paglalakad, hindi ko makakasalubong yung sinasabi nilang aswang. Tugon ni Anoy. Hindi masyadong nagpapaniwala si Anoy sa mga aswang at engkanto. Palibhasa kasi, hindi pa ito nakakaranas o nakakakita ng aktwal na nilalang. Pero alam mo Anoy, narinig ko dun sa amin ha, may matanda daw na pinatay, tapos sa sariling bahay niya. Akalain mo yun nasa loob na ng bahay yun ha. Yung mga aswang, talagang gutom na gutom sila no? Wika ni Lena. Sino? Si Tandang Berto. Alam mo Lena, bagay lang sa kanya yun. Siguro kabayaran yan sa mga ginawa niya dati sa mga anak niya. Buti nga nilapa ng aswang yun. O sigurado ng hayop. Di nga pala ako naniniwala sa mga aswang na yan. Sabi ni tatay, aswang daw si Mang Berto. Kinain niya yung sariling anak at asawa. Nakita pa nga nila yung ulo ng bata sa kaldero eh. Hindi naman sa naniniwala ako ng buo. Pero si tatay kasi mismo yung nagkwento eh. Sila yung unang nakapunta sa bahay ni Mang Berto eh. Alam mo Lena, hindi naman sa kinakampihan ko yung matanda na yun ha. Huwag ka masyadong nagpapaniwala sa mga kwento. Malay mo naman, hindi si Mang Berto ang may gawa nun. Ang sabi ni Tio Lito sa akin, nakita daw nilang nakadapa sa sala yung matanda may hawak na itak. Kung aswang si Mang Berto, bakit niya kakailanganin ng itak? Ano yun? Aswang na butyero? Wika ni Anoy. Natahimik na lang si Lena dahil alam nito na may punto ang sinasabi ng binata.
Pagsapit ng hapon, sabay umuwi ang dalawa. Magkasama ito sa proyekto nila sa paaralan. Doon na lang natin gawin yung proyekto sa bahay, mas tahimik dun saka maliwanag. Kaso lang medyo malayo sa inyo gagabihin ka ng uwi. Ayos lang, kesa naman dun sa bahay namin. Wala nang ilaw, ang gulo pa ng mga kapatid ko. Tapos ikaw pa yung gagabihin ng uwi. Wika ni Anoy. Mag-aalas 9 nang matapos ang dalawa sa proyekto. Inaya pa ng dalaga si Anoy na doon na lang magapunan bago umuwi. Kaso nga lang, tinanggihan ito ng binata. Dito ka na kumain para may lakas ka sa paglalakad. Hindi na, Lena, sa bahay na lang ako kakain. Sigurado namang tiniran ako ng pagkain ni nanay at tatay. Baka lalo kong gabihin sa pag-uwi. Sige na, mauna na ako. Wika ni Anoy. Matapos ang pag-uusap, kagad nang tumuloy ang binata. Hindi nito alintana ang dilim ng daan. Sa isip-isip nito, kailangan niyang makauwi sa lalong madaling panahon dahil hindi alam ng kanyang mga magulang kung ano ang ginawa sa paaralan. Paniguradong nag-aalala ang mga ito. Nasa kalagitnaan ng paglalakad si Anoy ng mga sandaling ito. Bukod sa madilim, napakasukal pa ng dinadaanan. Ito ang pinakamalapit na daan papunta sa kanila. Habang naglalakad, nakakarinig ng ingay ng kuliglig ang binata. Normal na ito sa kanya dahil lagi siyang dumadaan sa lugar na iyon. Ngunit laking pagtataka nito. Biglang tumahimik ang paligid. Nawala ang ingay na mga kulisap. Bahagyang umalinsangan ang hangin. Nakaamoy ng malansa ang binata. Nagpatuloy sa paglalakad si Anoy hanggang sa nakarinig siya ng mahinang angil. Tila isang taong hirap na hirap sa paghinga. Bahagyang nagdahan-dahan sa paglalakad ang binata dahil hindi na nito makita ang dinadaanan, lalo na't palusong pa ito. Madulas din ang daanan ng mga sandaling iyon dahil kakatapos lang ng ulan. Pagkarating sa bandang ibaba, nagulat si Anoy. Isang figura ng lalaki ang naaninag. Nakaharang ito sa daanan. Magandang gabi po sa inyo. Makikiraan lang po. Wika ni Anoy. Hindi sumasagot ang lalaki. Sa halip ay umakto itong mauupo sa gitna ng daan. Bahagyang umatras si Anoy. Unti-unti itong gumagapang papunta sa kanyang kinakatayuan. Umaangil ang nasa harapan. Nakalawit ang dila. Naaninag na ni Anoy ang itsura nito dahil sa kaunting liwanag mula sa buwan. Nanlilisik ang mga mata ng lalaki. Tila gutom na gutom. Bigla itong tumalon papunta sa kanya. Napasigaw si Anoy, ngunit hindi na nito nagawa pang makatakbo. Sobra ang takot ng binata. Tanging pag-upo na lamang ang nagawa. Inaantay na tumama sa kanya ang kalmot ng nilalang. Ngunit ilang segundo ang nakalipas. Wala pa ring dumadampi sa kanya. Nang mag-angat ng tingin, wala na ang nilalang. Nagulat ito nang makita ang isa pang nilalang sa kanyang likuran. Napagtanto ng binata, hindi siya ang pakay ng nilalang na nasa harapan, kung hindi ang isa pang nakasunod sa kanya. Naglaban ang mga ito hanggang sa tuluyang mapatay ang isa sa kanila. Halos bumaliktad ang sikmura nang makitang kinakain ng isa ang kalaban nito. Dali-daling tumakbo si Anoy palabas ng kagubatan. Nang marating nito ang gilid ng daan, sumigaw papunta sa kanilang tahanan. Dali-daling sinalubong ng ama ang binata. Tinanong kung ano ang nangyari. Anoy, bakit ngayon ka lang?
Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Hindi makapagsalita ang binata dahil sa sobrang takot. Nanginginig ang katawan habang namumutla. Pawis na pawis. Nakaupo lang ito sa sulok habang nakatulala. Isang buong linggong ganon ang kalagayan ng binata. Hindi ito makausap ng maayos. Sa kalagitnaan ng pagtulog ay napapasigaw ito. Sa tuwing tatanungin ng ama, tanging pag-iyak lang ang naitutugon ng binata. Sinubukan nilang ipatingin sa mga espesyalista. Ayon sa mga ito, nagkaroon ng nakakatakot na karanasan ng binata, dahilan para patuloy itong magpabalik-balik sa kanyang alaala. Nagmistula na itong baliw, kaya naman nag-alala ang mga magulang. Ginawa ang lahat ng paraan para manumbalik lang ito sa dati. Dinala si Anoy sa isang albularyo. Sa pamamagitan ng ritual, nagawang matukoy ang dahilan kung bakit nagkaganon ang binata. Pinaliwanag din ng mga magulang ni Anoy ang resulta ng pagsusuri ng mga eksperto. Laking gulat ng mga ito. Sinang-ayunan ng albularyo ang resulta na ang pangalan ay Mangkarding. Tamang sinabi ng nilapitan yung doktor. Isang nakakatakot na karanasan ang naging dahilan kung bakit nawala sa tamang bait ang inyong anak. Pero huwag kayong mag-alala dahil kaya kong pagalingin ang binatang ito. Tugon ni Mangkarding. Hinawakan nito ang magkabilang sentido ni Anoy. Patuloy na nag-usal ang albularyo. Matapos ang orasyon, dinidiinan nito ng kanyang hinlalaki ang noo ng binata. Ilang ulit niya itong ginawa hanggang sa tuluyang mawalan ng malay si Anoy. Nakatulog ang binata at habang wala ito sa wisyo, nagpausok ng insenso at kamangyan si Mangkarding. Ilang oras ang nakalipas. Muling nagising ang binata. Nagulat si Mang Juancho nang bigla itong humingi ng tubig. Tay, nauuhaw po ako. Pwede bang humingi ng tubig? Dali-daling kumuha ng tubig ang babaeng katuwang ni Mangkarding. Matapos uminom, hinayaan muna nilang mabawi ng binata ang kanyang hinga. Kumusta? Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ng ama. Nakakapagod po, tay. Takbo lang ako ng takbo sa kalsada na parang walang katapusan. Sobrang dilim. Hindi ko makita ang dinadaanan ko. Nagawa ko lang pong makabalik nung may narinig akong boses ng matanda. Tugon ni Anoy habang nakapikit ang mga mata. Hindi nagsasalita si Mangkarding ng mga oras na yun. Pinakikiramdaman lang nito ang kilos at pananalita ng binata. Boses ng matanda. Ano ang sinasabi sa'yo? Tanong ni Mang Juancho. Tinatawag niya ako pabalik, tay. Tapos nung malapit na yung boses, bigla ko nakita yung kamay niya. Hindi na po ako nagdalawang isip na abutin. Pagdilat ng mata ko, nakaupo na po ako dito eh. Ano po ba nangyari? At saka nasan po tayo? Wika ni Anoy. Dito palang nagsalita si Mangkarding. Mabuti naman at nakinig ka sa pagtawag ko. Dahil doon, nagawa mong makabalik sa iyong wisyo. Siguro naman, masasagot mo na ang tanong namin. Sabihin mo, iho, ano ba ang nakita mo nung araw na yon bago ka mawala sa sariling katinoan? Tanong ni Mangkarding. Napatingin si Anoy sa kanya. Napagtanto na ito ang matandang gumabay sa kanya pabalik. Kayo nga ho yung boses na yon. Maraming salamat ho, Manong. Ang natatandaan ko lang naglalakad ako pa uwi. Tapos may humarang sa daan na lalaki. Sumugod siya papunta sa akin pero nagkamali po ako. Dahil may isa pang nilalang sa likod ko eh. Yun ang sinalakay niya. Naglaban silang dalawa hanggang sa isa sa kanilang namatay
kinain nung natitirang nilalang yung kauri niya. Pagpapaliwanag ni Anoy. Sinasabi mo bang nakakita ka ng dalawang aswang na naglalaban at kinain ng isa sa kanila ang natalo? Ganun na nga ho. Matapos nun, hindi ko na po alam kung anong nangyari sa akin. Ang nilalang na nakita mo ay isang uri ng aswang na kumakain ng kauri niya. Ang tawag sa kanila ay taguliman. Dito sila kumukuha ng lakas. Hindi rin sila banta sa mga tao dahil wala silang hilig sa dugo natin. Pagpapaliwanag ng matanda. Sa mga hindi nakakalam, ang taguliman ay isa sa mababang uri ng aswang. Kung antas ang pag-uusapan, mas mataas lang ito ng kaunti sa asbo, na ang kinakain naman ay mga bangkay na kakalibing pa lang. Sinasabi din ang mga taguliman, kadalasang nakikisalamuha sa mga tao, at ang ilan sa mga ito, nagiging gabay o tagapagbantay pa nila. Bibihira ang ganitong uri ng aswang. Simula nang sumibol sila sa mundo, iilang tao lang ang nakakita sa mga ito. Isang katangian para maikumpara ang taguliman sa iba nitong kauri, ang kanilang malalatigong buntot. Hindi rin kumukulo ang langis na ginagamit ng manggagamot para malaman kung may aswang sa paligid. Isa pang katangian ng mga taguliman ay ang kakayahan nilang magpalit ng anyo sa kahit anong uri ng hayop. Kung ganun ho, pinagtanggol po ako ng aswang na yun. Maaring tama ka. Maari ding nagkataon lang na napagitnaan ka ng dalawang naglalabang aswang. Mag-iingat ka pa din dahil hindi ako sigurado kung taguliman nga ang tumulong sa'yo. Eto, suotin mo. Alam kong hindi yan tatalab sa mga taguliman, pero malalaman mo ang pagkakaiba ng taguliman sa pangkaraniwang aswang sa pamamagitan niyan. Wika ni Mang Karding. Matapos ang pagbisita nila sa manggagamot, tuluyang nanumbalik sa wastong pag-iisip si Anoy. Muli itong nakabalik sa paaralan at nakapagtapos. Hindi na nasundan ang pangyayaring iyon hanggang sa magtapos sa pag-aaral ng sekundarya si Anoy. Hindi na ito nag-aral ng kolehiyo dahil bukod sa sobrang layo ng paaralan, hindi rin kaya ng pamilya ng binata ang matrikula. Nagpasya na lamang itong tutukan ang kanilang palayan. Nagpagawa ng suka mula sa puno ng irok. Naging maayos naman ang buhay ng binata. Inakala niyang hindi na mauulit ang nangyari. Maigit 1 taon na ang nakakaraan. Ngunit nang minsang mautusan ito ng ama na mamutol ng kahoy na gagawing uling, tila nagbalik ang nakakatakot na karanasan sa binata. Ngunit sa pagkakataong iyon, pinanlabanan ito ni Anoy. Hinarap ang matagal ng takot sa kanyang isipan. Anoy, mamutol ka nga ng kahoy na gagawing uling. Itambak mo sa gilid ng daan. Ipapahakot ko sa mga kapatid mo. Masyado nang masukal ang gubat. Baka dumating ang araw hindi na natin mapasok. Ako na po ang bahala dun, tay. Bukas maaga akong pupunta. Nahihirapan na rin akong pumasok papunta dun sa pinagkukunan ko ng tuba Tugon ni Anoy. Kinabukasan maaga itong nagpunta sa gubat. Matapos makuha ang sinahod na tuba, sinimulan nito ang pagputol sa mga punong gagawing uling. Hindi na malaya ng binata ang oras. Hapon na nang matapos magakot ng mga naputol na kahoy. Nagpasya si Anoy na umuwi dahil nagsisimula nang magdilim. Hindi naman kalayuan ang gubat na yon sa kanilang tahanan. Ngunit napakahirap tuntunin ng daanan, lalo pa kung hindi mo ito nakikita. Napakasukal ng bahaging iyon ng gubat. Wala nang nagkakaingin at namumutol ng puno.
Simula nang ipagkatiwala ito ng pamahalaan sa pamilya nila Anoy. Habang naglalakad palabas ng kagubatan, isang pamilyar na pakiramdam ang muling bumalik sa binata. Napahinto ito at pinakiramdaman ang paligid. Hinawakan ni Anoy ang binigay na pangontra sa kanya, sabay bunot ng itak. Hindi nga nagtagal, nakarinig ang binata ng huni. Naglilimlim na manok sa kanyang harapan. Alam ng binata ang ganitong uri ng taktika ng mga aswang dahil itinuro sa kanya ni Mang Karding kung paanong malalaman ang kinaroroonan ng aswang sa pamamagitan lamang ng tunog. Para sa mga nakikinig, pakatandaan nyo ang bahaging ito ng kwento dahil maaari nyong gamitin ang taktika kung sakaling magkaroon kayo ng inkwentro sa aswang. Sa oras na makarinig kayo ng huni na naglilimlim na manok, lalo na kung alam nyong wala namang ganun sa lugar, isa itong palatandaan ng aswang na kung tawagin ay kuto-kuto. Kapag ang tunog ay nanggagaling sa harapan, ang ibig sabihin, nasa likuran nyo ang nilalang na gumagawa ng ingay. Kapag nasa kanan naman nang gagaling ang huni, ang ibig sabihin nasa kaliwa ang nilalang. Tandaan din na huwag basta-bastang haharap sa kabilang direksyon dahil ito ang pinakahinihintay ng mga aswang. Hindi rin sila sasalakay mula sa likuran ng kanilang biktima dahil ang punterya nila ay ang lalamunan. Hindi nila ito magagawang sakmalin mula sa likod. Kung may dala kayong itak, mas makakabuti kung paunahan nyo ng wasiwas bago tuluyang lumingon. At sa oras na may matamaan kayo, huwag magdadalawang isip na patayin ang nilalang. Walang duda, ito na ang aswang napapatay sa'yo kapag hindi mo inunahan. Balik tayo sa kwento. Hawak-hawak ni Anoy ang kanyang pangontra. Ramdam nito ang pagkulo ng lana sa kanyang bulsa. Walang pagdududa ang binata na aswang nga ang kanyang makakasagupa. Biglang iwinasiwas ni Anoy ang itak papunta sa kanyang likuran. Alinsunod sa sinabi ni Mang Karding. Hindi inaasahan ni Anoy na tatamaan niya ang nilalang. Bigla itong umatungal ng malakas. Tumakbo papunta sa masukal na bahagi ng gubat. Akmang tatakbo na sana palayo si Anoy nang mapansin nito ang isa pang nilalang na nakatago naman sa likod ng puno, hindi kalayuan sa kanyang kinakatayuan. Dali-dali itong tumakbo papunta sa direksyon kung saan tumatakbo ang kuto-kuto. Sa hindi malamang dahilan, sinundan ni Anoy ang nilalang. Alam ng binata na ang ikalawang aswang na nakita, isang taguliman, dahil kahit nasa harapan niya ito, huminto sa pagkulo ang lanang nasa bulsa. Nagawang abutan ng taguliman ang kuto-kuto. Sa kasamaang palad, mas malakas ito kumpara sa kanya. Naglaban ang dalawa. Ngunit sa nakikita ni Anoy, hindi kakayanin ng taguliman ang kalaban. Hanggang sa tuluyang mapuruhan ang taguliman, nakahandusay lang ito sa lupa habang pilit na tinatayo ang sarili. Sa hindi malamang dahilan, tila may nag-utos sa binatang sugurin ang kuto-kuto gamit ang kanyang itak. Pinagtataga niya ito. Umatungal ang nilalang na parang kinakatay na manok. Tinadtad ni Anoy ang kanyang katawan hanggang sa hindi na makakilos. Matapos ay umatras ito. Hinayaang makalapit ang taguliman. Habang marahang naglalakad, nililingon ng nilalang si Anoy na tila nagpapasalamat. Matapos nun, nilantakan nito ang putol na katawan.
pati na rin ang nagkalat na lamang loob ng kuto-kuto. Tinulungan mo ko noon. Ngayon patas na tayo, kaibigan. Wika ni Anoy. Sabay lakad palayo. Nakauwi ng ligtas si Anoy sa kanilang tahanan. Nang mga sumunod na araw, patuloy niya nang nararamdaman ang presensya ng taguliman. Kung minsan nakikita pa ito ng binatang sumisilip mula sa likod ng malalaking puno o hindi kaya naman sa mga sanga na para bang binabantayan siya. Hinayaan lang ni Anoy ang nilalang dahil hindi naman ito nakakaperwisyo. Mas panatag na ang kalooban ng binatang maglakad sa gitna ng kagubatan dahil alam nito na may nagbabantay sa kanya. Minsan isang araw, naisip nitong kausapin ang nilalang. Nakaupo ang binata sa harapan ng siga habang nagbabantay ng sinindihang tumpok ng kahoy para gawing uling. Napansin nito, umaaligid ang nilalang. Nagkataong mag-isa lang si Anoy ng mga sandaling iyon. Bunga ng pagkabagot. Tinawag nito ang nilalang. Alam ko nandiyan ka lang sa paligid. Pasensya ka na ha. Hindi ko alam ang pangalan mo. Pero maaari bang magpakita ka sa akin? Tanong ni Anoy. Walang sumasagot. Ngunit nararamdaman niya ang mahinang yapak ng paa sa paligid. Huwag kang mahiya. Wala ka namang dapat katakutan eh. Hindi naman kita sasaktan. Sa totoo lang, ako pa nga ang dapat matakot sa'yo eh. Muling wika ni Anoy. Maya-maya lang ay nakarinig ito ng yapak ng mga paa papunta sa kanyang likuran. Ilang sandali pa ang nakalipas. Napatayo ang binata. Isang nilalang ang nagpakita sa kanya. Sa wakas nagpakita ka din. Huwag kang mag-alala, wala akong balak na masama. Nais ko lang makita yung totoong anyo ng nilalang na palaging sumusunod sa akin. Gusto ko ring malaman kung bakit mo to ginagawa. Wika ni Anoy. Hindi na umasa si Anoy na magsasalita ang nilalang. Ngunit laking gulat nito dahil biglang nagsalita ang taguliman. Hindi kami likas na masama. Wala kaming pagnanasa sa laman ng tao. Kaya hindi kami banta sa inyo. Isa pa, ikaw ang kauna-unahang taong nagligtas ng buhay ng isang kagaya ko. Kaya kita sinusundan sa kadahilanang gusto kong malaman kung ano ang dahilan at bakit mo ginawa yun. Tugon ng nilalang. Tumawa ng malakas ang binata at muling naupo. Yun lang pala. Bakit hindi mo ko nilapitan nung una pa lang? Natatakot ako eh. Baka maulit yung nangyari noon. Tugon ng nilalang. Nagulat si Anoy dahil alam nito ang nangyari. Ilang taon na ang nakakaraan. Kung ganon, ikaw nga din yung nilalang na tumulong sa akin noon. Tama ba? Oo, ako nga yung nilalang na yun. Nasaksihan ko kung paano kang nagdusa. Pasensya ka na ha. Hindi ko sinasadya. Wala ka namang dapat ipag-alalay. Hindi mo kasalanang mahina ang isipan ko ng mga panahong yun. Hindi ko kasi kinaya yung tanawin eh. Kaya ayun, nagkandaloko-loko na. Wika ni Anoy. Nang mga oras na yun, nagpatuloy lang ang pag-uusap ng dalawa. Nalaman ng binata, tahanan ng mga taguliman ang kagubatang kinaroroonan niya ng mga oras na mangyari ang sakuna. Simula ng araw na yun, palagi nang nagpupunta sa gubat si Anoy. Nakikipag-usap sa nilalang hanggang sa nakuha niya ang tiwala ng taguliman. Ilang buwan na tayong nag-uusap at nagkikita sa gubat na ito. Masasabi kong mapagkakatiwalaan ka naman. Gusto ko sanang ipakilala sa iyo ang aking anyong tao. Kaso lang, natatakot ako eh. Baka lumayo ka, kaibigan. Wika ng nilalang.
Hindi nga ako natatakot sa nakikita ko ngayon eh. Hindi kita huhusgahan sa anyong tao mo. Hindi ko nga alam kung lalaki ka ba o babae. Sige lang, magpakatotoo ka. Antayin natin ang pagsikat ng araw. Doon ko ipapakita sa iyo ang totoo kong anyo. Wika ng nilalang. Hindi na malaya ni Anoy na nakaidlip na ito. Biglang napabalikwas ang binata. Dahil nang magmulat ito ng mata, nagliliwanag na ang kalangitan. Hinanap ng binata ang nilalang, pero hindi niya ito makita. Sa isip ni Anoy, maaaring nagtampo ito at umalis dahil nakatulog siya habang nag-aantay. Aalis na sana si Anoy nang bigla siyang makarinig ng boses. "Oh, saan ka pupunta, Anoy?" Dahan-dahang lumingon ang binata. Kinusot pa ang mga mata. Hindi ito makapaniwala. Si Lena ang nakatayo sa harapan niya ng mga oras na yun. Lena, anong ginagawa mo dito? Ang aga-aga nasa gubat ka. Saka ang layo ng tahanan mo dito ah. Tanong ng binata. Napangiti lang si Lena at lumapit. Inaya nitong maupo si Anoy sa nakatumbang puno. "Naalala mo ba? Yung nilalang nakausap mo kagabi?" Tugon ni Lena. Dito na nagsimulang magtaka ang binata. Teka, paano mong nalaman na may kausap ako kagabi? Siguro nandito ka din oh. Ano bang nangyari? Naligaw ka ba? Hindi ako naligaw, Anoy. Ako yung nilalang nakausap mo kagabi. Biglang nanayo ang balahibo ni Anoy sa buong katawan nang marinig ang sinabi ng dalaga. Para itong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi makapaniwala ang binata na ang nilalang na panayang sunod sa kanya at ang naging kaibigan, walang iba kung hindi ang kaklasing si Lena. Ay nako, yang ka na naman sa mga kalokohan mo, Lena. Tigilan mo ako ah. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ang lakas pa rin ng tama mo. Hindi nga, sabi mo sa akin yung totoo, bakit ka nandito? Tanong ni Anoy. Totoo nga ang sinasabi ko, Anoy. Nandito ako dahil yung nilalang nakausap mo, pati ako ay iisa. Yan ang totoo, Anoy. Alam kong hindi ka maniniwala, pero ito, tignan mo ang braso ko. Wika ng dalaga. Sabay angat ng manggas ng damit. Nanlaki ang mga mata ni Anoy dahil naalala nito may kaparehong sugat ang nilalang na nakuha nito nang iligtas niya ang binata. Paanong nangyari yun? Teka, bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil nga sa nangyari, nung unang beses ako nagpakita. Tugon ng dalaga at ayon pa dito. Sinundan niya si Anoy nung gabing uuwi na upang masiguradong ligtas na makakarating sa kanilang tahanan. Sa kasamaang palad, isang aswang ang nagtangkang biktimahin si Anoy, kaya napilitan ang dalaga na makipagtuos. Napatitig sa malayo ang binata. Hindi pa rin makapaniwala sa mga naririnig. Teka lang ha. Teka lang, Lena ha. Seryoso ko ba sa mga sinasabi mo? Pasensya na. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na yung taguliman, pati ikaw ay iisa. Tumayo ang dalaga at sa mismong harapan ng binata, nagbago ito ng anyo. Muli ring bumalik sa pagiging tao. Nanlaki ang mga mata ni Anoy. Imbis na matakot, namangha pa ito sa ginawa ni Lena. Aba ayos ah. Ang lupit nun. Ngayon naniniwala na ako. Pero teka lang, Lena. Paano mo nasabi na tahanan mo yung gubat na to? Tanong ni Anoy. Dating nakatira ang pamilya namin sa lugar na ito. Halika, sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Alam kong hindi ka pa nakakarating sa bahaging iyon ng kagubatan. Napakasukal na doon eh.
Wika ni Lena, sabay hila ng kamay ni Anoy. Naglakad ang mga ito papasok sa pinakasentro ng gubat. Wala nang taong nagpupunta sa lugar na yun dahil bukod sa napakasukal, pinamamahayan din ito ng mga limatik o mga lintang naninirahan sa mamasamasang kagubatan. Matapos ang ilang minutong paglalakad, nakarating ang mga ito sa malawak na mga kugon. Nasa gitna ng gubat. Hindi alam ni Anoy na merong ganong lugar, kaya namangha ito ng gusto. Dito sa lugar na to, nakatayo ang dating pamayanan naming mga taguliman. Simula pa nung unang panahon, naging kanlungan namin ang kagubatang ito. Pinangalagaan namin ang kalikasang pinagkukunan namin ng makakain. Wika ni Lena. Sumagi sa isipan ni Anoy ang nangyari sa nakaraan. Naalala ko lang, Lena. Pasensya ka na. Pero hindi pa rin ako makapaniwalang ikaw yung kaibigan kong taguliman. Hindi ko kasi maisip na magagawa mong kumain ng isang aswang. Tugon ng binata. Kung titignan ang anyong tao ni Lena, hindi mo masasabi na isa itong taguliman. Balingkitan ang katawan. Napakakinis ng balat. Mahaba ang buhok at medyo payat. Taliwas ito sa anyo ng nilalang na nakatago sa loob ng kanyang pagkatao. Bahagi ng aming mga kakayahan ang ikubli sa karamihan ng totoo naming anyo. Kaming mga taguliman, may dalawang muka. Isang ginagamit sa pakikipaglaban at pangangaso. Isa naman sa pakikipagsalamuha sa mga tao. Pero hindi ibig sabihin magkaibang ugali ng dalawa naming personalidad. Kung ano ko bilang tao, ganun din ako bilang taguliman. Nag-ikot ang dalawa sa paligid. Unti-unting lumiliwanag sa isipan ni Anoy ang anyo ng dating pamayanan ng mga taguliman. May ilan pang estrukturang nakatayo na mula sa mga dating tahanan. Meron ding lumang balon sa pinakagitna ng munting nayon. Kamangha-mangha. Ni minsan, hindi pa ako nakarating sa lugar na ito. Pero bakit mo ko dinala dito, Lena? Tanong ni Anoy. Para lubusan mong maunawaan ang dahilan kung bakit kami nagpasya na umalis dito at mamuhay kasama niyong mga tao. Hinawi ni Lena ang makapal na kugon. Tumambad sa binata ang sirasirang kagamitan ng mga mangaso, mga patibong na gawa sa bakal at ilang sandatang nakakapatay ng mga ligaw na hayop. Hindi ba mga gamit to sa panguhuli ng hayop? Anong ginagawa ng mga yan dito? Ang mga gamit na yan, nasamsam namin sa paligid ng nayon. Nakarating na sa gawing ito mga mangaso. Dahil doon, nangamba ang aming pinuno na baka masira ang matagal nang iniingatan naming kapayapaan. Ilan din sa aming mga kalahi ang napahamak dahil hindi kami nauunawaan ng mga tao. Hinuhusga nila kami dahil sa panlabas naming mga anyo. Pero ang hindi nila alam, pinoprotektahan lang namin sila laban sa banta ng panganib sa lugar na ito. Tugon ni Lena habang naglalakad papunta sa gilid ng bangin. Dumungaw si Anoy. Nakita nito ang isa pang aktibong pamayanan. Meron palang nakatira sa lugar na to? Tanong ni Anoy. Tama ka. Sila ang mga lahi ng aswang na kalaban ng aming angkan. Sila ang nang bibiktima ng mga taong naliligaw sa kagubatan. Gaya na lang ng naganap ilang taon na ang nakakaraan. Nakalimutan nila na teritoryo namin ang bahaging ito hanggang sa kung saan kayo nagpupunta para mangahoy at mag-uling. Wika ni Lena. Naupo ang dalawa sa gilid ng lumang balon. Doon ipinagpatuloy ang pag-uusap. Ayon pa sa dalaga, kaya sila umalis sa lugar para makaiwas sa maaaring maging gulo sa pagitan ng mga tao. Hindi alam ng karamihan ang pagkakaiba nila sa normal na mga aswang.
Kaya naman madalas naiisip natin na pare-pareho lang sila. Matapos ang pag-uusap, hinatid na ni Lena palabas ng gubat ang binata. Sumabay na din ito para umuwi sa kanyang tahanan sa kabilang baryo. Sa kalagitnaan ng paglalakad, may nakasalubong ang mga ito na isang lalaki. May pasan-pasan na sako at tila hirap na hirap. Nag-alok ng tulong si Anoy ngunit tumanggi ito. Lumapit ang binata para kausapin ng lalaki. Ngunit napatras din ito nang maamoy ang napakalansang sangyo mula sa dala nitong sako. Hindi naman kumikilos si Lena. Nakatingin lang ito sa naturang lalaki habang pinakikiramdaman ang kilos nito. Hindi na. Ayos lang ako. Magaan lang naman ang dala ko. Kaso lang, medyo paahon ng daan. Pero wag kang mag-alala, Utoy. Kaya ko naman. O sige ho, Manong. Pero matanong ko lang ho, ano po ba yung laman ng sakong yan? Ito ba? Karne ng kinatay na kalabaw. Namatay kasi yung alaga ko sa pana ng burol. Kaya doon na lang namin kinatay. Tugon ng lalaki. Matapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Nang makalayo na ito, saka pa lamang nagsalita si Lena. Nagsisinungaling ang taong yun. Hindi karne ng kalabaw ang laman ng sako, kundi patay na katawan ng tao. Yun din ang hinala ko, Lena. Pero hayaan mo na siya. Hindi naman niya tayo ginalaw eh. Tugon ng binata. Ngunit nagulat ito nang biglang sumigaw ang dalaga. Hoy, ikaw, tumigil ka. Kilala kita. Sino na naman yung biniktima mo? Talagang hindi na kayo natuto. Wika ni Lena. Huminto sa paglalakad ang lalaki. Inilapag ang dalang sako. Paglingon nito sa kanila, laking gulat ni Anoy dahil nanlilisik na ang mga mata. Tumutulo pa ang laway. Pwede bang wag kang makialam, Taguliman? Nagugutom ang pamilya ko. Kaya wag mo kong haharangan. Kung ayaw mong patikaw, gawing pangkonsumo ng pamilya ko. Wika ng lalaki. Naglakad papalapit si Lena. Umatras ang lalaki. Huwag mo kong tatakutin sa sarili kong teritoryo. Nakalimutan mo yata, wala kang kapangyarihan sa umaga. Napatras ang lalaki. Muling binitbit ang sako. Masyado kang nakikialam. Hindi mo naiintindihan ang pinasok mong gulo. Taguliman, pagbabayaran mo ang araw na ito. Wika ng lalaki sabay takbo palayo. Oh, saan naman pupunta yun? Babalik siya doon sa maliit na baryo na nakita natin. Halika na, umalis na tayo dito. Paniguradong babalik yung lalaking yun kasamang mga kalahi niya. Teka, ikaw, anong gagawin mo? Sasabihan ko si tatay tungkol dito. Siguradong magagalit siya sa oras na malaman niya na nambibiktima ng mga tao ang mga aswang gubat. Wika ng dalaga. Matapos ay nagmadali na ito upang umalis. Naiwan si Anoy sa lugar. Medyo malapit na rin sa kanilang bahay ang binata, kaya tumuloy na lang ito sa pag-uwi. Ngunit hindi pa rin nawala sa isipan ni Anoy ang nangyaring komprontasyon. Alam nitong mapanganib ang susuungin ng kaibigan. Kaya naman matapos maligo, pumunta ito sa tahanan ng dalaga. Saktong pagdating, nag-usap-usap ang pamilya ni Lena tungkol sa nangyari. Nahinto lang ito nang makita ng dalaga si Anoy nakatayo sa labas ng kanilang tahanan. Anoy, bakit ka nandito? Alam kong malaking panganib ang kakaharapin mo, Lena. Kaya nandito ako para kahit papano makatulong. Lena, sino yung bisita mo? Bakit hindi mo patuloyin? Onoy, ikaw pala.
Matagal ka nang hindi nakapunta dito. Wika ng tatay ni Lena. Pinapasok ito ng dalaga at pinaupo sa sala. Pasensya na ho kayo kung naputol ang pag-uusap nyo. Huwag po kayo mag-alala, Mang Intoy. Alam ko na ang katotohanan. Sinabi na sa akin ni Lena ang lahat ng tungkol sa totoo niyang pagkatao. Nandun po ako kanina nang kumprontay niya ang lalaking aswang. Ganun ba? Sa wakas, nagkaroon din ng lakas ng loob ang anak ko na ipagtapat sa nag-iisa niyang kaibigan ng katotohanan. Masaya ako dahil hindi ka lumayo nang malaman mo ang pagkatao ng anak ko. Hindi naman ako bumabatay sa panlabas na nyo sa pagpili ng kaibigan, Manong. Ang mahalaga, malinis ang hangarin, tapat at totoo ang isang tao. Yun po ang nakita kong katangian ni Lena. Ako lang talaga tong hindi makapaniwala. Kahit ako ang ama ni Lena, hindi rin maniniwalang aswang ang anak ko. Wika ni Mang Intoy. Sabay tawa ng malakas. Tay, may pinag-uusapan tayong mahalaga. Yun muna ang pag-usapan natin. Mamaya na ang huntahan. Ay, oo nga pala. Pasensya na, anak. Wala na tayong magagawa. Mas mabuti nang nalaman mo ang nangyari, Lena. Kaya ipapaalam ko ito sa iba nating mga kalahi. Nang sa ganon magawa ng solusyon. Sige na, maiwan ko muna kayo. Pupunta ako kay Tio Pilumo. Alam ko na, may isa pa akong taong pwedeng malapitan, Lena. Paniguradong malaki may tutulong niya sa atin. Sino naman ang taong yun, Anoy? Sigurado ko pang mapagkakatiwalaan siya? Oo naman, siya ang gumamot sa akin at sigurado kung malaki may tutulong niya. Huwag kang mag-alala dahil mapagkakatiwalaan ko ang taong yun. Wika ni Anoy. Akmang aalis na sana ang binata nang bigla itong hawakan ni Lena sa braso. Bakit mo ginagawa to, Anoy? Dahil kaibigan kita at ayokong malagay ka sa alanganing sitwasyon. Tugon ng binata sabay lakad. Pinuntahan nito sa tahanan si Mang Karding upang humingi ng tulong. Pinaliwanag din ng binata ang pangyayari. Tila ginanahan ang matanda sa mga nalaman. Mahabang panahon na hindi ako nakakaengkwentro ng aswang. Sige, sabihin mo sa akin kung paano ko makakatulong. Kailangan ko lang po ng ilang payo kung paanong mabilis na mapapatay ang mga aswang gubat. Sige, bibigyan kita ng ilang payo pero sa isang kondisyon. Gusto kong sumama sa laban. Kung yan o ang gusto niya, Manong, walang problema sa akin. Makinig kang mabuti dahil mahalaga ang mga sasabihin ko. Ang mga aswang gubat, hindi lumalaban ng sarilinan. Laksa-laksa sila kung sumugod, kaya kailangang maging alisto ka sa lahat ng panahon. Kapag karap mo ang mga kagaya nila, hindi mo rin alam kung saan manggagaling sa tuwing umaatake. Taliwas ang kakayahan nila sa mga kuto-kuto. Wika ni Mang Karding. Dagdag pa nito, tuso din ang mga aswang gubat. Hindi ito nag-iiwan ng bakas kahit saan, ngunit may paraan para matukoy ang kanilang kinaroroonan. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasaboy ng abo sa paligid. Matapos makuha ang pagpayag ng matanda, isinama niya ito sa tahanan ni Lena. Saktong naroon na ang ama nito. Nagulat si Mang Intoy nang makita si Mang Karding. Karding, ikaw ba yan? Oo, ako nga ito, Intoy. Kumusta? Si Mang Karding palang tinutukoy mo. Matalik na magkaibigan sila ni tatay. Akala ko naman kung sinong isasama mo eh. Hindi ko naman alam eh. Pero ayos na din yan kahit papano. Magkakilala silang dalawa. Papagkakatiwalaan din natin sa mga sikreto nyo. Mamayang gabi babalik tayo sa lugar
kung saan natin nakita yung lalaki dahil siguradong doon sila magtitipon-tipon. Ikaw ang una nilang hahanapin para matunto ng kinaroroonan namin. Ganun sila kung kumilos. Alam ko yon, Lena. Ipinaliwanag na sa akin ng Mang Karding ang lahat. Nakahanda na kami sa posibleng mangyari. Magaling kung ganun. Dahil naroon na sa lugar ang ilan sa mga kalahi namin. Nagmamatsyag sila habang nag-aantay ng oras. Bakit hindi ka muna magpahinga, Anoy? Hindi na, Lena. Hindi rin naman ako pagod eh. Isa pa, lalo kong ginaganahan. Dahil kasama ko sa pakikipaglaban ng kaibigan ko. Ay sus ng bola pa. Halika na, magmerienda na tayo. Aba, tignan mo tong dalawang matanda. Nagawa pang mag-inuman. Saan galing yung alak nila? Hindi ko naman nakitang lumabas si tatay. Dala-dala ni Mang Karding ang bote ng alak na yan. Tinatago pa niya sa akin kanina, pero nakita ko naman. Pag-uusap ng dalawa. Inantay lang ng mga itong sumapit ang paglubog ng araw bago lumusop. Pagdating sa lugar, hindi nga nagkamali ang sinabi ng dalaga dahil nakaabang na roon ang mga aswang gubat. Kayo pala ang sinasabi sa akin ni Meloy. Ang lakas ng loob mong harangin sa daan ng isa sa mga kalahi ko. Wika ng lalaki. Abner, kayo ang lumabag sa batas. Pumatay at kumain ng tao ang isa sa mga kalahi mo. Kayo mismo ang gumawa ng kasunduang ito para mahinto ang gulo sa pagitan natin. Oo, pero wala kaming pagpipilian. Unti-unti nang nauubos ang buhay sa kagubatan. Gawa ng mga taong walang habas na nangangaso. Sinisira ang kapaligiran. Sa tingin mo, hahayaan lang namin na magutom ang aming pamilya. At saka hindi ba, yun naman ang silbi ng mga tao sa ating mga aswang. Pagkain lang sila mang intoy. Kaya nga nagtataka ako kung bakit kayo nakikianib sa kanila. Yon ay sa kadahilanang hindi pagkain ang tingin namin sa kanila, kundi mga nilalang ng amang maylika. Babalaan kita, Abner. Sa una at sa huling pagkakataon, itigil niyo ang pagpatay sa mga tao. Anong magagawa niyo? Masyadong mapagmalaki ang lahi mo, Mang Indoy. Gayong wala namang kayong laban kung ikukumpara sa amin. Oo, tama ka, aswang. Wala ngang laban sa inyong mga taguliman. Pero sa palagay ko, sasapat na ang kakayahan ko para talunin kayo. Nanlaki ang mga mata ni Abner nang makita nito si Mang Karding. Saka pa lamang napagtanto ni Anoy na malaki ang takot ng mga aswang gubat sa matandang manggagamot. Biglang nagbago ang reaksyon. Lalo pa nang ilabas ni Mang Karding ang kanyang latigong gawa sa buntot ng pagi. Huwag kang makialam dito, Mang Karding. Walang atraso sa iyo, mga kalahi ko. Away namin ito ni Mang Untoy at ng kanyang angkan. Sa tingin mo, hahayaan kong galawin mo ang kaibigan ko. Hindi naman yata tamang manood ako. Pwes, kung yan ang hanap mo, mga kasama, sumugod kayo. Pagbigay ng hudyat ni Abner, naglabasan ang mga nakatagong aswang gubat. Lingid sa kaalaman ng mga ito na may nakaabang na patibong para sa kanila, ang matandang manggagamot. Nagsaboy ito ng pinaghalong abo ng buto ng babaeng usa at asupre. Dahilan para mag-iba ang amoy ng kapaligiran. Nang humupa ang alikabok, inihampas ng matanda ang kanyang latigo sa malaking bato. Kumislap ito na naging sanhi naman ng pagkasunog ng lupa kung saan tumama ang pinulbos na asupre. Natupok ang katawan ng mga aswang gubat, kaya nagpasya ang mga itong umalis sa lugar. Hindi makapaniwala si Abner sa ipinakitang kakayahan ni Mang Karding. Sa kabila ng katandaan nito,
mahusay pa rin ang matanda sa pakikipaglaban. Wala akong balak na patayin sino man sa inyo. Kagaya ng mga tao, may karapatan kayong mamuhay. Ngunit tatandaan nyo ang limitasyon at hangganan kung saan kayo nabibilang. Babala ng matanda. Hinabol naman ng mga kasama ni Lena ang nagtatakbuhang mga aswang. Hindi na ito nagawang pigilan ni Mang Untoy dahil matagal na rin na hindi nakakakain ng aswang ang mga ito. Ikaw ang nagdala ng kapamakan sa mga kalahi mo, Abner. Kung nanahimik na lang sana kayo, wala sanang mangyayaring ganito. Pakiusap, pigilan niyo mga kalahi mo, Mang Untoy. Pangako, hindi na kami lalampas sa aming hangganan. Hindi na rin kami papatay ng tao. Hayaan niyo lang kaming mamuhay. Huli na ang lahat, Abner. Mas makakabuti kung lilisanin niyo ang lugar na ito. Sa gayong paraan, makakapamuhay tayo ng payapa. Matapos ang pag-uusap, umalis na sa lugar si Mang Intoy. Naiwan si Lena at Anoy. Lena, anong balak mo sa isang yan? Wala namang silbi ang buhay niyan eh. Mas mabuti siguro kung isama na natin sa mga kalahi niyang namatay. Tugon ng dalaga. Sabay sunggab kay Abner. Kinagat nito sa leeg ang lalaki sabay hila. Napatalikod na lamang ang mga nakakita. Ilang sandali lang, natapos ng kainin ng dalaga ang lamang loob nito. Matapos ang kaganapang iyon, bumalik si Lena at Anoy sa maliit na pamayanan ng mga aswang gubat. Inabandona ng mga ito ang nayon, tuluyang umalis sa lugar. Samantalang si Lena at kanyang ama nanatili sa pamayanan ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, umalis si Anoy sa bayan para magtrabaho sa ibang bansa. Hindi na ito muling bumalik pa dahil bumuo ng pamilya sa bansang pinuntahan. Wala na rin siyang naging balita sa kaibigan. Ngunit gayunpaman, hindi mawawala sa isipan nito ang alaala ni Lena, pati na rin ang kanyang angkan na kumakain ng kapwa aswang. Opinyon para sa kwento, mga kabayan. Huwag nating kakalimutan yung mahalagang impormasyon na sinabi sa kwento. Yung tungkol sa kung ano ang senyales kapag merong kuto-kuto o aswang sa paligid. Kapag nakarinig kayo ng manok na naglilimlim sa isang lugar, tapos mga kabayan, alam nyo naman sa sarili nyo na walang ganong hayop, isa na itong senyales na merong nilalang na gustong gumambala o mambiktima sa inyo. Kung saan naririnig ang huni, nasa kabilang direksyon ang aswang. Kung sa harapan, nasa likod ito. Kung sa kaliwa, nasa kanan ito. Wag nating titignan kung nasaan ang huni kasi lalamunan ang punteriya ng mga nilalang. Kung sakaling may dala kang sandata, iwas-iwas sa tamang direksyon. Maaaring simpleng bagay lang ang impormasyon na to, mga kabayan. Simpleng impormasyon na maaaring maging malaking tulong kapag nagkaroon tayo ng problema sa mga nilalang at elemento, lalong-lalo na sa mga aswang. Kaya tandaan nito, mga kabayan, ha, malaking tulong yan para sa atin. Kung sakaling meron kayong ganyang kaalaman tas magkaroon kayo ng inkwentro sa nilalang, maaari nyo yung gamitin. At kayo din, mga kabayan, kung sakaling may mga alam kayo na pamamaraan, mga pangontra sa mga aswang at elemento, huwag kayong maihiya na ibahagi sa ating comment section ang inyong mga kaalaman dahil maaaring malaking tulong ito sa mga taong nakikinig. At yun, ilalagay ko rin pala sa dulo ng video natin ng shoutout. Eto, shoutout kay Michelle Cassandra, shoutout kay Patrick Cañas, at shoutout din para kay Rodrigo Cañosa. Kung sakaling gusto nyong ma-shoutout, mga kabayan, comment lang kayo dyan ng inyong mga pangalan o ng mga taong gusto nyong ipa-shoutout.
Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Hanggang sa susunod na istorya. Paalam. Doseng kandila sa pagsalubong ng pagkabuhay. 12 na insenso candle for cleansing na kulay pula. Ang pula ay nagsisimbolo ng buhay. Ang doseng kandila, magsisilbing pagpapasalamat sa buong taong nagdaan at pagpupugay sa pagdating ng ating tagapagligtas. Malinis na tahanan sa pagsalubong, malinis na pagtanggap. Malinis na pagpapasalamat sa buong taong nagdaan. At dahil kayo na mismo nag-request mga kabayan, baka meron daw bundle of 12 na may discount. Ginawa ko na mga kabayan. At hindi lang yon, nilagay ko pa yan sa box. Kung gusto nyo ipangregalo sa Pasko, hindi kayo mapapaya mga kabayan. May kasamang guide at orasyon ng package, pero para sa Pasko, sindihan ng kandila pagsapit ng alas 12 ng madaling araw, hayaan na itong nakasindi hanggang sa maubos. Gawin mo ito kabayan, para sa mabuting daloy ng enerhiya at pagpapala. Sa mga interesado, search lang Likha Merchandise, Insenso Candle for Cleansing.